Sinong mag-aakala na ang building na nagsisilbi sa mga leader ng Maynila ay may tsismis na isang higanteng kabaong? Oo, ang Manila City Hall. Alam ko, parang galing sa horror story. Pero linawin natin, hindi ito haunted na kabaong na may krus sa ibabaw. Sa likod ng tsismis na yan, may mas cool at mas nakaka-inspire na kwento. Balikan natin ang 1930s. Dinisenyo ni Architect Antonio Toledo ang City Hall, hindi bilang kabaong, kundi bilang panangga. Inspired siya sa Knights Templar, sumisimbolo na, trabaho ng Maynila na protektahan ang mga tao nito. Kaya yung kakaibang hugis, hindi para sa nakatakot na vibes, kundi para practical. Yung curved form sinundan lang yung natural na hugis ng lupa sa Tampades, Burgos. Bonus, pinapapasok nito ang sikat ng araw at sariwang hangin sa loob kahit hindi pa uso ang sustainability. Galing, di ba? Ngayon, tungkol sa clock tower na sinasabi nilang krus, hindi yan para sa sumpa o multo. Nang dumating ang World War II at maraming nasira sa Battle of Manila, matatag pa rin ang clock tower. Tahimik itong saksi. Ang apat na mukha nito, para makita sa lahat ng sulok ng Maynila, paalala sa lahat ng kaayusan at pag-asa kahit sa pinakamadilim na panahon. Kaya ngayon, tuwing gabi, kapag ang clock tower ay nagniningning na parang ginto sa skyline, tandaan, ang Manila City Hall ay hindi libingan. Ito ay patunay na ang galing at tibay ng Pinoy ay mas nagniningning kapag ang totoo ang nananaig kaysa sa tsismis. Ganda, di ba?